Kadalas ay sa gabi sila nakikita. Animoy nagtatago sa dilim. Sila ang mga tinatawag na sex workers. Immoral at marumi ang tingin sa kanilang hanap buhay. Kung kaya't hindi sila magawang tanggapin sa ating lipunan. Nag-ikot-ikot kami sa Malate at binaybay namin ang kahabaan ng Quezon Ave. At dito namin nakilala ang ilan sa kanila. Ngayon kasama po namin si Jobel and Maricar na pawang mga tinatawag nating sex workers. Ikwinento sa akin ni Jobel ang buhay sa kalsada. Yung 500 lang po kasi na yun, dahil nga po hindi po sa amin lahat, yung service lang po na may bibigay namin is madalian lang po talaga. Gano'ng kadali? Ano lang po, siguro po minutes, wala pa po talagang wala pa pong 30 minutes ganun. Kasi po, diretso lang po talaga pagka okay na yung customer, tapos ipasok lang, tapos yun lang, pag matagal po, hindi po kami willing na patapusin. Magkano yung sabihin nating presyo na kailangan para masatisfy talaga yun? Po, yung lowest nga po is 1.5. Pagka mapera yung guest, tumataas pa po. Sa uri ng trabaho ni Jobel at Maricar, alam nilang hindi sila tanggap sa ating lipunan. Kung kaya't masasabing isa sila sa mga outcast sa lipunan. Pero Ate Jobel, may pagkakataon po bang na-feel nyo na hindi kayo tanggap sa lipunan and yung parang outcast po kayo sa lipunan natin? Meron po. Minsan po pag nasa trabaho na kami, may mga dumadaan na yung mga parang kasi level lang namin sa buhay na minsan may time na binabato kami ng mineral, tapos minsan yung papanuhin kami ng tubig, gano'n. Binabato ho kayo? Opo. Sino po yung mga nambabato usually? Yung minsan po mga dumadaan na nasa jeep, minsan sinisigawan kami na ganyan, yung parang yung parang panlalait sa amin. Sabihin na mga pokpok kayo, ganyan, tapos minsan po yung mga construction worker na nakasakay sa truck, minsan ganun din po, binabato naman yung mga kapitbahay po namin. Pinagchichismisan kami, tapos kung ano-ano sinasabi, ganun. Ako po, ang alam lang po sa amin is nagtatrabaho lang po ako sa club, pero hindi po sa ganito na sa kalsada. Tapos yun, na ganito na nagpapagamit kami sa iba't ibang lalaki kada isang gabi, iba-iba. Ano lang po. Pero kahit po ang alam na nila sa club, meron pa rin po kaming kamag-anak na parang ang tingin po talaga sa amin is mababa. Parang kahit mismo sila na kamag-anak namin, nilalain pa din po kami. Kadalasan nating iniisip na kapag sex worker, siguradong ito ay may sakit. Kasi po, tingin po kasi sa amin ng ibang tao, hindi kami nag-iingat sa sarili namin. Yung parang pag ibang tao, iniisip nila na may sakit kami. Pero po talaga, yung nakadepende naman po yun sa babae. Kasi kung ikaw, hindi mo talaga aalagaan yung sarili mo, magkakasakit ka talaga. Pero ako po, kasi talagang sa akin po, yung rules ko po talaga is condom talaga. Hindi po talaga ako mabahig ng walang condom kasi mahirap din po magkasakit. Sa halip na mandiri, awa at pangunawa ang naramdaman ko. Sa mga narinig kong kwento, hindi ko maiwasang hindi humanga sa tapang nila. Maaaring mababa nga ang kanilang lipad, pero ang mahalaga ay patuloy pa rin silang lumilipad at hindi sumusuko.